Christy, handa ka na bang ipakilala kita sa ate ko? Ay! May nambabasa! Bawal pa naman ako mabasa! Ano? Wala. May nagdidilig ata. Nababasa kasi ako eh. Ganun ba? E di lumipat na lang tayo sa kabila. Sorry, Tonton, pero kailangan ko nang umuwi. Alam mo, Tonton, nagtataka na ako dyan sa girlfriend mo, ha? Sa tuwing gusto ko siyang makaharap, lagi na lang siya naghahanap ng dahilan para hindi ko siya makita. May tinatago ba yung girlfriend mo? Hindi ko nga din alam, ate. Papunta na sana kami, Christy, dito sa bahay kanina. Ang kaso nga lang, nabasa lang siya. Tapos ayun, nagmamadali na umuwi sa kanila. Ano? Nabasa lang siya, tapos umuwi na. Ano siya? Sirena. Takot babasa kasi lalabas ang buntot niya. Sayang, hindi ka man lang nakita at nakilala ng ate ko kahapon. Gusto ko pa naman niya makita. Ako rin naman. Gusto ko rin naman talaga ma-meet yung ate mo eh. Para makapag-bandi kaming dalawa. Teka, bakit may mga hasang ng isda yung binti mo? Ay, ano ba yan? Teka lang, Tonto na. Uuwi lang ako sandali. Sandali lang. Ano siya? Sirena. Takot babasa kasi lalabas ang buntot niya. Tagasan ka nga pala. Taga, bagong bagsak po, ate. O sige, kumain na tayo. Isda po yung niluto nyo? Hindi ka kumakain ng isda? Bakit? Sirena ka ba? At kamag-anak mo sila? Tonton, uuwi na ako. Mukhang talagang may tinatagong sikreto yung girlfriend mo, Tonton. Paranoid ka na naman, ate. Tandaan mo, walang sikreto sa akin ang hindi ko nabubunyag. Nakakatakot naman dito, Tonton. Dito ba talaga yung bahay nila? Hindi pa dito, ate. Doon po, yung malapit sa dagat. Bahay nila yun? Tonto naman. Hindi mo ba alam? Ang sabi ng mga matatanda, mga sirena ang mga nakatira dyan. At nangunguha ng mga kalalakihan. Hindi kaya... Tao po. Tonton, umuwi na lang kaya tayo. Hindi talaga maganda ang kutob ko eh. Baka mapahamak tayo. Si ate naman. Sinong hinahanap niyo dyan? Ay, Ale, magtatanong lang ho sana kami. Dito po ba nakatira si Christy? Yung maganda ko pong girlfriend. Eh, wala namang Christy na nakatira dyan. Sinasabi ko na nga, be. Serena talaga yung girlfriend mo. Di ba sabi ko naman sa'yo, pero hindi ka nakikinig sa akin, Tonton.
kung ako sa'yo, putulin mo na kung ano ang ugnayan ninyong dalawa. Dahil kakapahamak mo yan. Maaari ka niyang dalhin sa dagat, kainin, at gawing sirena din ng mga, hindi ko alam. Naguguluhan na ako. Umalis na tayo dito. Ahoy mo naman. Wala nga sabing Christy nakatira dyan. Kung hindi, Christian. Christian! May mga bisita ka ata, oh. Christy ba yung pakilala mo sa kanila? Naku, ang kukulit. Mamaya, Christian, ha? Riban mo na yung buko, ha? Che! Christian nga ang totoo kong pangalan. Pero ngayon, Christy na, patawarin niyo ako kung niloko ko kayo. Kung hindi ka sirena sa dagat, eh bakit takot ka sa tubig at isda? Kaya takot ako sa tubig. Lagi kasing nakaplansya tong buhok ko. Bawal mabasa. At kung isda naman ang pag-uusapan, kumakain naman talaga ako ng isda eh. Pero hindi pinirito. Para kasi bumabaligtad yung sikmura ko sa amoy. At kung may nakita ka mang kaliski sa katawan ko, Tonton, nagtitinda kasi ako ng isda sa palengke. Eh, natatakot kasi akong malaman mo eh. Baka pagtawanan mo lang ako. Sirena, baklos ba? Naku, walang problema sa akin yun. Kung baklos ka, o sirena ka pa, basta, boto ako sa'yo. Eh, ewan ko lang sa kapatid ko. Kaya ba, bigla ka na lang hindi nagparamdam sa akin? Simula na pumunta ka sa bahay. Dahil sinabihan ka ni ate na isa kang sirena? Oo. Ang akala ko kasi, nagalit kayo nung nalaman yung sirena ako. Hindi naman nagbago yung pagtingin ko sa'yo eh. Hindi didikta ng puso ko kung ano nasa pagitan ng hita mo. Basta ang alam ko, mahal kita. Kahit ano ka pa. Kahit sino ka pa, Christian. Ay, Christy. Ay, natakot pa ako sa relasyon nyo. Naku, alis na nga ako.